Kung mapakinggan yung mga kababayan ko, yun yung ating naging report. May kinalaman niya doon sa sinasabing investment scheme. Diyan po sa bahagi ng Ilagan Isabela. Abay, hindi ho natin masisisi kung bakit naligalig yung pong Sangguniang Bayan. Unang-una nga, alam nila, nabatay doon sa advisory ng Security and Exchange Commission, abay, kung sakasakalit magkakaroon ng problema, abay napakaraming kababayan po nila yung madadamay. At katulad ng binabanggit niya kanina, nitong si Consiel Bello, parang virus daw na mabilis kumalat, yun pong iskema na yon, yung investment scheme, at sa katunayan, bagamat nagkugat yun sa Ilagan Isabela, pero gumagapang na ho sa ilan pang bahagi ng Isabela, partikular sa bahagi ng Santiago. Oh, so kaya nga, binabanggit nila doon, hindi na dapat na kumalat pa na ganon, at kung sakasakali, dapat niyang malinawan, ano ba talaga yung status? Kasi, kung wala pa rin namang karapatan yon para manghalap nung mga investment ng mga kababayan natin. At kung rehistrado man sa Security and Exchange Commission, pero may mga provision po kasi doon Kung gusto mong pumasok sa investment scheme, dapat kasama mo yun sa bahagi mo nilalaman ng iyong rehistrasyon. Kasi kung pagdating sa article of incorporation mo, baka naman hindi pa business yung nakapile. Anyway, at siguro lalamanin mo yun ang investigasyon po ng Sangguniang Panglunsod. Pero, ang saga ng atin, mga kababayan ko, mabuti at sa madali ay natuklasan o binanggit po ng tanggapan ng Security and Exchange Commission Ilagan Isabela na mayroong problema. Kasi nga, ang dami hong naiingganyo Hindi naman kaila sa inyo mga kababayan ko pagdating sa ganitong iskema. Siyempre, ang isip mo agad, dodoble yung pera mo. Mag-i-invest ka. Ang bilis ng kitaan, ang bilis ng tubo. Kaya ang bilis yung kumalat at ang dami nagkaka-interest. Isa pa, tama po yung binabanggit itong ni Consiel Tugade. Kasi nga, palibasa yung head teacher, yun pong isa sa may hawak at nag-i-endorse po nitong naturang kumpanya. Naturalmente, may influensya ho yun na tinawag yan ni Consiel Tugade na conflict of interest. Sa kabilang banda, mga kababayan ko, meron pong tinutukoy doon ng violation po ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pangalawa, mga kababayan, doon tutungo yun. Pangalawa, mga kababayan ko, yun yung usapin ng paglabag sa ethical standard. Bakit daw kanyo? Umabot na ho sa punto na minamalain. Noon daw pong head teacher, yun pong si Consiel Bello. Kano-ano ba ito ni dating Secretary Silvestre Bello III? Kapilyido kaprobinsya pa Ano-ano kaya itong si Consiel Bello ni dating Secretary Bello? Oo. Di ako nagkakamali, Department of Labor and Employment. Siya daw ho yung tinarget dun sa social media. At pati yung kanyang personal. Personal Iba ho kasi kung sistema yung inyong inaatake. Hindi ho problema yon kasi sistema. Pero kapag ka ho personal, hindi na ho kabahagi yun ng politika, hindi na ho kabahagi ng isang panunungkulang, personal na yung banat nyo. Umabot pa sa punto na yung atake naging personal, ginawa na lang katatawanan itong si Congressman, baka mali mo, maging congressman nga balang araw. Itong si Consiel Bello, yung ginawang personal na pagkatake sa kanya, pero malaki raw po yung naging epekto, hindi lamang sa kanya personally, kundi lalo tigit sa kanyang may bahay. Kasama nga din, nandiyan ka na? Ayun, kaya pala si Carl. Consiel Bello, naging congressman. Hindi malayo yan. Okay. Ang sinasabi ko rito kanina, kasi, dinaan na lang sa katatawanan itong si Consiel Bello, yung biro sa kanya Correct. Tsaka sa isang public teacher, pare-pelet, hindi maganda na siya mismo yung tila nagpo-promote nung sabi nga nung Exchange Commission, illegal na pangunguliktan ng pondo. Oo, kasi ang binabanggit, illegal sa punto na legal yung samahan, okay, yung foundation. Ang problema,
yung pangungulekta, baka hindi kasama dun sa article of incorporation. Baka hindi. Kasi parang lumilitaw doon sa sinabi ni Consial Tugadi. Parang ang tag dito, wala sa kwan eh. Walang recorded na pinapayagang mauligtas sila ng pondo para doon sa kanilang family, ano ba yun? Family. Okay. Ano bang, yung buong pangalan ng kumpanya? Oo. Oy, kasi nga, hindi nakasama doon sa article of incorporation, yun ang malinaw doon. Ganun. Okay, kasi kung yun ay nakasama sa article of incorporation, nakalagay, nakadetermine naman doon eh, na po pwede kang mangalap ng pondo. Oo. Nakalagay yun doon sa article of incorporation. Pero, kung sa article of incorporation at mismo yung Security and Exchange Commission, yung nagsasabi na itong, anong tawag dyan, Fidelity Capital Investment Group, ay wala raw kalapatan ng mga alap ng puhunan sa publiko. So, ibig sabihin pa rin, Felix, illegal yung sistema. Siyempre, nagsusolicit ka ng pondo. At, siyempre, investment niya naman, mag-invest ka. Halimbawa, mag-share ka ng puhunan mo. Ang problema, hindi yata kasama dun sa article of incorporation o doon sa registro nila sa Security and Exchange Commission. Baktay na. Dapat talaga imbestigahan yan. Tulad ng sinasabi ni Consial Tugadi. Oo. Kaya nga punto dito ngayon, katulad niyan, ang intensyon ng privilege speech ni Consial Tugadi ay para magkaroon ng investigasyon at may tap nila yung ibang ahensya ng pamahalaan para malinawan ang issue. Correct, nang hindi naman mabiktima yung mga kababayan nilang Isabelenyo. Oo, correct. Pangalawa, alam mo naman ang labanan ngayon, kahit siyang aspeto, social media ang labanan. Doon umaabot sa punto na may mga fake news, may mga nababanatan below the belt. Oo. Lalo, tapos sasaw-saw pa yung mga troll. So, pinakamagandang venue, yung ginawa nitong sina Consial Tugadi na i-privilege speech para ipasok sa komite at imbestigahan. Correct. Para nasa proper forum. Oo, nasa proper forum siya. Isa pa, katulad niyan, ang sinasabi ni Congressman Tugadi dun sa kanyang privilege speech o yung karapatang oras para sa natatanging pananalita, ang binanggit niya doon sa halip na sa social media niya ginawa, dapat nakipag-ugnayan itong head teacher na yan, Alikaykay. Alikaykay yata, itong si Miss Joby Alikaykay doon sa Security and Exchange Commission o kaya sa tanggapan ng sangguniang panglungsod. Yung konseho para hindi nagkakaroon ng bias system. Oo, sa halip na binato nito ng binato yung pati konsyal, dinamay at personal pa yung banat. Oo nga, tinira to si Consial Bilyo. Oo. Tapos, sa isa pa, meron pa kasing isang konsyal na interpolate, pero ang kanyang interpolation hindi na dun sa plenaryo ng sanggunian. Ito si binabanggit nito si Consial Gaylor, ano to? Malunay. Ang binabanggit niya, si Malunay, Consialor Malunay. Malunay, ang binabanggit niya, meron siyang inihandang interpolasyon doon sa privilege speech itong si Consial Tugadi. Kaya lang, nawala ng panahon o kinapos ng oras. Oo. Tama-tama naman, nadaanan ito na ini-interview itong si Congressman, congressman ako ng congressman Pagka si Bello, congressman lagi Ako din si Consial Bello, pasensya na mga kababayan kasi nasanay kasi ako sa Congress kaya puro congressman na nababanggit Oo. Malay mo, darating na panahon, baka makita nga tayo niyan, congressman Pare Felix. Oo. Baka magtampo naman si Consial Tugadi niyan sa ginagawa mo. Sa bagay, malay mo, isa lang naman kasi ang representative ng isang distrito, ng city. Oo.
Ay, malay mo, alin man sa kanila. Oh. Ay, ang pinupunto lang natin kasi dito, yan, nadaanan niya, nagkakaroon ng ambush interview kay Consul Bello at kay Consul Tugadi. At doon, sabi niya, naubusan siya ng oras, nagbigay siya ng kanyang ilang pahayag. Pero, ang napansin ko lang doon kay Consul Gaylor, medyo play safe ang tirada rin niya, no? Oo, kasi hindi siya nagpadala doon sa kanyang damdamin. Kumbaga, kumonsulta siya doon sa mga ahid pa sa kanila para malaman niya kung ano yung proper na o tamang gawin para doon sa pambubuli sa kanya ng teacher. Hindi, Kung si matatawag Bello na yun. pambubuli. Si Bello yung binabanggit mo. Yung huli, yung huling nagsalita na si Konsihal Malunay, Malunay. ang binabanggit niya, kasi sabi ko, medyo place yung tirada niya, kasi sabi niya, nung malaman nila, tsaka sila kumilos, nung malaman nila mula dun sa Security and Exchange Commission. Yung sabi ni Malunay. Oo, sinabi ni Malunay. Naglinaw nga siya at na nag-react lamang daw sila, yung City Council, matapos na maglabas ng SEC ng advisory, at mula doon sa advisory na yon, doon na trigger yung pagkilos at inisyatiba na ginagawa ng City Council. Pero sa huli ka sa Juan Felix, medyo maganda naman yung kanyang pinupunto kasi sinabi niya doon na nagkakaisa ang buong sanggunian para linawin yung nabanggit na issue. Ayun ang pinakamaganda sa lahat. Ang mahirap lang kasi sa isang sanggunian kung nagkakaroon pa ng division of the house. So maganda yon. Kasi ang binabanggit niya na nagkakaisa sila pagdating dun sa issue, pinakamaganda yan at ang importante rin. At batay na rin sa binanggit itong mga kagalang-galang na konsihal ay inaasahan nila na sa darating na linggo o next week, hindi Sunday ay magkakaroon ng pagdinig ang komite at ipapatawag nila yung involved itong FC Si Teacher Malunay, ay si Teacher Kikaykay ba yun? Alikaykay, ipapatawag niya itong si Teacher Alikaykay, Joby, at maging ang kinatawan nitong capital investment na ito. Ano to? Fidelity Capital Investment Group. Yan, ipapatawag din nila. At higit sa lahat, siyempre, andyan din yung mga magmumula sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno katulad ng National Bureau of Investigation. Si IDG, si IDG. Criminal Investigation and Detection Group at saka yung Department of Education. At in particular pala yung Cybercrime Division ng CIDG siguro o NBI yung Cybercrime, mga alam ko, pasok yan dyan hindi, pareho kasi yung NBI merong Cybercrime Division yan Pati CIDG meron din. NBI, CIDG, tsaka Cybercrime Unit, kasama yung DepEd. Pare-pareho sila. Simula nang mauso yung social media, nagkaroon na ng mga ganyang division. Pero kung ako tatanungin mo, dapat yan, bago magsimula yung proper forum sa sunod na linggo, dapat yan, pansamantala, tanggalin mo na sa kanyang posisyon itong si Alikaykay para hindi magkakulay yung gagawing investigasyon. Hindi. Actually, sangguniang bayan naman So, walang mangyayari o hindi may impluensyahan. Ang impluensyahan tinutukoy lang kanina, ito si Congressman Congressman na naman ni Consul Tugade. Ang binabanggit lang niya kanina, doon sa kanyang privilege speech, nagamit nung head teacher yung kanyang impluensya kasi karamihan sa mga teacher daw, abay nagmembro at nag-invest. Yun. At siyempre, palibasa, head teacher, kapanipaniwala siya, nagamit niya yung kanyang impluensya, hindi lamang doon sa paaralan, kundi lalo tigit doon sa mga komunidad na nakikilala siya. Hindi lang yun. Kung ikaw isang mababang guro at head teacher ang nag-iikayat sa'yo at hindi ka mag-imbes, baka sa banda-banda pa ron magkaroon ng problema yung pagiging teacher mo. Kaya nga, sa bagay, paano ka hindi mahihikayat? Isipin mo, mag-i-invest ka. Sino ba naman ang hindi gusto niyo yumaman?
Oo, correct. Oo. O isipin mo, mag-i-invest ka lang tapos kikita ka na ng linggo-linggo o kaya buwan-buwan. Ang problema, illegal. Yan ang problema doon. Baka Oo, mabigat pagdating ng pa. huli, magsisi sila. Oh, mabigat pa paring Edwin. Meron daw may mga nakalagay pa na tarpaulin yata. Pinagbabawal na yan, ah. Hindi, may mga tarpaulin na ang nakalagay ay naghihikayat na mag-invest para mabilis na yumaman. Wala akong eksaktong Wala, hindi tayo napadala ng picture na may eksaktong content nung tarpaulin na binabanggit eh. Mahirap na nga padalaan ka nun. Baka mamaya maikayat ka rin, pare Felix. Yun na nga, hindi, may investigasyon na kaya hindi na ako may hikayat. Sino ba naman hindi gusto yumaman? Ako gusto ko rin yumaman eh. Ay, kahit naman sino gusto yumaman, kaya lang, nakakatakot yan. Baka ipatawag ka rin ni Congressman Tugadi, Consyal Tugadi, para imbestigahan bakit sumapi ka eh. Ako, kinakabahan ako dito sa pamali-mali natin na banggit ng ng posisyon eh. Kasi dati kay General Torre, hepe ng CADG, binabanggit mo lagi, PNP chief. Naging PNP chief Oo ka. nga. Baka, alam mo, nangyayari yan. Baka bukas makalawa, magulat tayo. Parehas na nga congressman niyang dalawa, si Consyal Tugadi at si Consyal Bilyo. Magpapalitan lang ng posisyon. Hindi malayo kasi pagka magagaling yung official talagang hindi malayo na mangyari yan. Anyway. May potential kasi yung dalawang yan. Pangalawa, itong si Tugadi, sino ba yan? Di ba? Yung dating, ano ba yun? Yung, ano ba yung naging posisyon ng dating Tugadi? Art Tugadi. Oo, si Art Tugadi. Art Tugadi yan. Tapos ito namang isa, si Kit Bello. Ano kaya ito ni Secretary Bello? Oo, di ba? Kaya may potential. Teka, nalalayo tayo. Doon muna tayo sa investigation. Kung sakali, mababatuhan kaya tayo nila Consyal Tugadi at Consyal Bilyo, pare Felix, nung update nila sa sunod na linggo kung ano yung naging kalabasan ng investigation. I-monitor natin kasi ang isang concern natin dito, bagamat malayo tayo. Alam mo naman kasi ang recruitment ngayon, lalong-lalo na sa mga investment na ganito, investment scheme, through social media. So, hindi malayo na kahit mga ibang malalayong lugar, pwedeng mag-invest. Sipin mo, mag-invest ka ng malaki, malaki rin kita mo. Correct. Magkaiba lang ng estilo, pero parang corruption din yan sa flood control project, ah. Oo, dito yata, pagka ganito mga eskema yata, wala tayo itong pinag-iba ng, parang pyramid scheme. Oo, yung pyramid scheme dati. Dati maraming nasangkot niyan sa ganyang pyramid scheme na yun. Yung ganyan, yung sa Marikina PNP dati. Ang daming manasangkot dyan, tsaka ang daming nadinggoy. May mga kilala pa akong general na nadinggoy. Hindi na isuli yung milyones nila. Ito, may tama. Hindi raw pyramid scheme ang tawag doon. Ano? Sabi ni Dan Torbeles. Ano na? Ayan talaga si Dan Torbilis, mahilig sa mahilig sumiingit ng balandra. Ang bilis pa. Yan, pyramid scam daw, hindi scheme. Pinapaganda pa raw natin. Pyramid scam, oo nga, tama. Tama naman siya. Pyramid scam. Yung pyramiding nung araw, di ba yun yung isa sa pangunahing problema. Anyway, paring Edwin, at siguro, iwanan natin ang isyong yan at umaasa tayo na sa mga darating na araw sa isasagawang pagdinig o investigasyon dito sa isyong ito ay mabigyan tayo ng update para sa ganon makarating din ang impormasyon sa ating mga kababayan at kahit pa paano magkaroon sila ng hindi lang update kundi ng kaukulang pag-iingat at kung sakasakali naman at ikaw ay halimbawa nakapag-invest ka na baka sakaling doon sa gagawing pagdinig meron ng hakbang at mungkahi ano na yung pwedeng gawin. I-liquidate ba to? Ibabalik ba ito? O aamyendahan lang yung kanilang registrasyon sa Security and Exchange Commission. Pero kahit sabihin mong amyendahan nila, yung kanilang Article of Incorporation, may violation na Correct ka dyan. Kaya siguro mas malinaw niyan, suli na lang doon sa mga nakapag-invest. Pwede yun. Dalawa yan Pwedeng isole or either amyendahan, kaya lang magbabayad ka ng penalty doon sa violation na una mo nang ginawa. Ang tanong,
Ang tanong lang dyan, hindi naman sa tamantuda. May kakayanan pa bang isuli yung pera doon sa mga nag-invest? But meron ka bang nalaman na ganyan na nabalik agad? Ang alam ko, marami akong nabalitaan ganyan, mga general pa umiiyak dahil hindi na ibalik eh. O kita mo, general pa yon. Oo, dami niyan. O pero sa atin, sa ganang atin, ako, hindi pa man, kinukongratulate ko yung mga tiga City Council ng Ilagan Isabela kasi medyo tama ko at nasa direksyon yung mabilis na aksyon para maiwasan yung mas marami pa yung mabulid sa tinatawag na pagiging biktima kung sila man ay may tuturing na biktima ng isang eskema na hindi pala naman legal o ang pagbabatayan yung kanilang rehistro sa Security and Exchange Commission. Correct, congrats dyan sa mga konsyal ng lalo kay Tugadi, kay Konsyal Bilyo dahil iningatan nila yung karapatan ng kanilang mga kababayan na huwag maging biktima